mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is December 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Dito yan sa may Gonyo Street, corner ng Pimistina Street, Panghulo po yan, Panghulo Malabon, at dadalhin po natin sa may LRT1, Hilpuy at Avenue, corner ng Taft Avenue po yan. Barangay 37 Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area, ay patuloy na nakaplay lang yan at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sorry. At yan, ang ganito ang firma nito ng Memorandum of Agreement para mapasailalim sa protecting custody si Santos at sa posibleng pagiging testigo sa kaso. Si Santos ang may-ari ng Sims Construction Trading na iniugnay sa Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Matatandaan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, umamin si Santos na ipinahiram niya ang lisensya ng kanyang kumpanya sa mga engineer ng DPWH, pero hindi niya alam na gagamitin ito sa Ghost Flood Control Projects. Samantala, yung mga isinuling pera ng mga sangkot sa anomalya sa mga flood control project, nasa Bureau of Treasury na ayon sa Department of Justice o DOJ. Manny Vargas, Manny! Laksa rin lahat ng Department of Justice sa Bureau of Treasury ang milyong pisong isinauling pera ng ilang personalidad na nasasangkot sa mga manamayang flood control project. Sinupirma ito ni DOJ spokesman na ni Polo Martinez sa Super Radio DZWT na nagsabing hindi itinatago ng kagawalan ang mga representatives sa pera. Kabilang na dito ang nasa 15 milyong piso mula kay Sally Santos ng Sims Construction na idala ng 2 artboard cars sa DOJ kahapon. Paliwanag si Atty. Martinez, isinasailalim lamang sa accounting at recording ng pera para makumpirma ang idineklarang halaga. Matapos anya ito ay idala sa landbank ang salapi na isinaling naman sa Treasury. Sinabi pa ni Martinez na wala namang kasing hold sa DOJ at mahaharap sa pang-seguridad na hamon ng kagawalan kung magtatagal sa kanila ang isinauling pera. Bukod si Santos, una nang nag-surrender ng pera sila Public Works Engineers Henry Alcantara at Gerard Octodencia. Ako sa Manibar ng GMA Operasyon sa muli dapat o. Iniurong naman ng Kongreso sa December 30 ang kanilang adjournment para naman mapag-aralang mabuti yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na nagkakalaga po na 6.793 trillion pesos. Dahil dito itinakda sa December 29 ang pag-ratify ng Bicameral Conference Committee report para sa 2026 General Appropriations Bill. Ay sa mga senador sa gagawing pag-aaral sa panukalang pondo, titiyakin po nilang walang mababago sa bersyong inaprubahan ng BICAM. Sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na nakatutok po ang ehekutibo sa bawat galaw sa budget, kaya maaari pa rin itong mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon. Pero sakaling hindi mapirmahan sa pagtatapos po ng 2025, maaari pa naman anya itong lagdaan ng Pangulo sa unang linggo ng 2026. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP dapat unti-unti nang itigil ayon po kay Senator J.B. Ejercito. Alamin natin ang balita mula kay Neil Parabelo. Let's go! Tinutulan ni Senator J.B. Ejercito ang sinusulong ng mga kapwa senador na gawing permanente ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Dahil itong gawing permanente at bukusan ng pondo, dapat mga atlito unti-unti i-phase out o itigil. Kung may available na pondo ang gobyerno, hindi na ilagak ito ng direkto sa mga ospital na nagpapatupad ng zero balance billing, gayon din sa PhilHealth para mapalaki pa ang
yaon na sa nito na bayarin sa public and private hospitals. Bali ang layunin ng Universal Healthcare Law. Kaya nga isinadiretso na sa PhilHealth ang care mula sa kita ng PACOR at PSO para hindi na roon pumipila ang mga tao para sa medical assistance. Sinabi yan kasunod ng pag-endorso ng tatlong komite ng Senado na gawing institutionalized o permanenteng bahagi ng Universal Healthcare System ang maipit at gusto ng bansa ng Bicameral Conference Committee na palumohin pa sa 51.6 billion pesos ang pondo ng maipit para sa susunod na taon na maipit na bibigyan ng dagdag na tulong sa pagpapa-ospital at pagpapagamot ang mga mahihirap at ang mga kaputpa sa pambayad matapos masagan ang tulong ng PhilHealth at Health Maintenance Organization. Itinuturing ito ng mga kritiko na soft work para ng mga senador at kongresista na nag-iisip ng guarantee letter para sa maipit. Ako si Nisa Langan ng Sibiyabit sa radyo, CWE, dapat totoo. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oras, alas 7:44, radyo na, TV pa! Labanan ng fake news, dapat totoo! Taus-puso po ang aming pasasalamat sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZBB sa 30 Makatao Awards for Media Excellence. Ginawaran ng special citation ang Super Radio DZBB bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes-Omel bilang Best Radio News Program Host at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang saksi sa Double D. Para sa inyo ito, mga kapuso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Muling kinilala ng Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ni Connie Season ang Hall of Fame Awards. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinaragalan sa program category. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa behind the scenes category. Maraming salamat sa pagpapahalaga sa aming servisyo, mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagmamalita, Orly Trinidad, Nelo del Prado, Joel Reyes-Omel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WTV. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Parangalang kung nangingiyakan na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga labinang OFW na nasawi sa sunog sa isang residential building dyan naman sa Hong Kong na iuwi na po sa kanyang pamilya. Dyan naman sa Jones, Isabela. Alamin natin ang balita mula kay Jasmine Gabriel Galpan, GMA Regional TV. Jasmine, pasok! Good morning, Joel. Melon na itina sa bansang mga labinong OFW na si Mary Ann Pascual Esteban na isa sa mga nasawi sa nangyaring sunog sa Taipei Residential Building sa Hong Kong. Nadalang mga labing ni Mary Ann sa Pinagarong Airport itong linggo at naiuwi na sa kanyang pamilya sa Isabela kinagabihan ng linggo. Tugod sa dalamhati ng pamilya ni Mary Ann na doon sa kaplano sana siya umuwi December 15 para makasama ang mga magulang at ang kanyang Dito tayo? Dapat maglabas ng lista. Ang sinasabi ni Congressman magsabi ka lang, Secretary James, na pwede nang ilabas. Lalabas ni Congressman, yun ang pagkakaintindi ko. Ayun, sabi yun. Sabi na rin ni Secretary Vince na ginawa na yan, parang binigay na nila sa ombudsman yan kasi meron ng
parang subpoena to suspect. Oo, yung mga dokumento. Oo, so binigay na nila sa ombudsman yung mga Batangas dokumento. Air. Ngayon, ang sa akin Layo naman pa ng dyan, biyahe namin. wala na si Cabral. Parang wala nang magsasalita para doon sa listahan. Yun, para ma-authenticate. No? May isang tao na wala dito, nandun sa abroad. Hindi pa rin Secretary Puno. bumabalik. May budget po ito. Alam nga naman si Cabral lang ang naghanda niyan. Tama. Na walang, Tapos sinasabi nga ni Undersecretary Bernardo na kada proyekto na illegal at Nalokabol sila pareho si Cabral at saka si Secretary Bunoan. may 10% daw ang kumuhaan sa bawat proyekto. Aside from that, may sinasabi si Bernardo na kahit mismo itong si Cabral at si Bunoan, may insertion, may allocable. Kita mo yan? Sila mismo kasi kahit private na, meron daw. Saka pati members of the cabinet. Lahat yan nagkaroon. Miyembro ng Kaya Outside kulang from hindi. DPWH. Outside of DPWH, wala namang kinalaman sa budget, mga kapuso, ay meron din po mga singit. Kaya lang binulgar ni Bongbong Marcos siya para maano siya. I-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Ilang mga tindahan dyan sa Lalawan. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. Paalam po.